Pero ito na, nasa linya na po natin mga kapatid. Ang chairman po ng PCCI, kasama po sila, ang grupo nila sa isa sa mga lumagda po dito nga sa binasa po namin kanina no, na joint resolution panawagan po nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sir George Barcelon, magandang umaga po. Magandang umaga sa atin. Thank you for the invite. Thank you, sir. Opo, ito muna si Chacha. Go, Cha. Good morning po, Sir George. Si Chacha po ito. Sir, una po muna, ano po ang nagtulak sa inyo pong grupo kasama ang iba pang business groups na maglabas po ng panawagan para po sa Pangulo? Ito ang galing sa mga membro ng maraming organisasyon. Narinig namin, sabi na, sir, parang tagal na, walang resulta. At saka alam natin yung tatlong committee sa investigation, they're all very credible people, no? Learned sa laws, pero kulang talaga yung power nila. Kaya gusto namin na ito bigyan ng power not only to subpoena but also for people who do not show up, no? That they can cite them for not showing up. The thing now is this thing has gone really beyond everybody's na isang paglukin ng pera na wala. So, the clamoring is that mga taxpayer, mga businessmen sabi na, pera natin yun. Dapat mga pera, nagawa mga flood, na mga eskwela, but it is not being used properly. Kaya we hope that the President will hate this manifesto, and I know the intention of the President is good. Siya muna na doon sa SONA, he was the one, I commend him, of exposing all of this corruption. But now the action to have some finality. Kung hindi matay sa mga taong bayan, they feel that they are robbed of this money that belongs to them. So, malinaw po dito sa sinasabi nyo, sa naging panawagan nyo po kasama yung ibang business groups, na yung pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure is not enough response ng gobyerno para po tutukan itong flood control scandal. May iba pa kayo na gusto mangyari? Meron pa, yung mga para protection sa mga future projects. No? Kailan stricto yung mga requirement natin. Kung dapat may guarantee, may bond, at saka magtrabaho din ng COA. Mga project nangyari ngayon, marami na dapat 2 years pa nalaman ng COA na hindi ginawa pero lumabas na yung pera. So we hope that there will be better check and balance. Okay? And then, kailangan itong restitution na yung pera na wala. Alam natin ngayon may nabasa ko sa dyaryo yung mga iba, yung pera nila nasa bangko po natin. Dapat restitution ang kailangan. Sir, was there a trigger dito po sa mga nangyayaring insidente kung bakit talaga naglabas na ng joint statement ang business group? Ano po ba? Apektado na po ba talaga yung ating investment, ekonomiya dito sa bansa? Kaya parang naisip ninyo, kami bilang taxpayers, kailangan na rin namin magsalita para tutukan na talaga ito ng Pangulong Marcos maging ng ating gobyerno. Oo, ang impact sa mga negosyante is that yung mga unang-una parang naka-wait and see at saka nawala tiwala sa gobyerno natin. Yung pinahinto ni BBM ng mga budget para sa mga kailangan ng project, wala naman silang pera. Yung mga legitimate contractor, sana man they will continue doing a good job. But because of this scandal, it is standstill Para huminto lahat and then we feel that something must be done as soon as possible. I know to reach this normalcy, sa dami ng kaso ng dadaan sa ICI, I don't think they will take years. But what's important is those that can be identified, yung mga ghost project, the people must face their day in court. If they're found guilty, then they have to restitute whatever they ill-gotten wealth they got. Sir George, yung pong usapin ng image ng Pilipinas as an investor, perhaps investor-friendly country. Alam niyo yung ano ang nilikha nito ngayon doon sa mga nakakausap ninyo na gusto nga sana pong magdagdag ng puhunan o kaya magbukas ng negosyo?
yung umpisa, meron tayong ODA na galing sa Korea. Itong scandal nito, umatras na yung Korean government. No? At saka may iba't pa na naging wait and see. Na antay mo na, kailangan tingnan natin kung maayos yung problema. So all of these are affecting us. The fact is, we have interested foreign investors. Nakita nila, ganitong sobrang naman, ganitong garapal yung corruption natin. May doubt sila ngayon. Yun. Opo. May doubt sila. Opo. May doubt sila ngayon. So, among the local natin na mga negosyante, sir, alam niyo, iba-iba yan, ano? Yung nasa retail, yung nasa manufacturing, yung pong mga nasa etc. Kumusta po? Ano ang damdamin nila sa expansion perhaps or employing more people? Well, the way the situation is, that's why nararamdaman nila na because of all of this, things seems to be at a standstill. That's why they wanted, that's why nagkaklamor sila na kailangan may action. Sorry, nasa conference ako eh. Opo, I understand. Ito po, last na lang po na punto. Sir George, yung pong mga ugong-ugong ng destabilization, yung pong ugong-ugong ng paggalaw ng ilang pong mga nasa hanay po ng mga militar, mga ganun pong kwento-kwento, ano pong effect nito ngayon sa inyo? Alam mo, yung mga kwento na yan, parang hearsay lang. Hindi naman totoo eh. The people who want to in the military, lumabas na sila officially. Pero kami naman sa private sector, we can see the important issue now is for the president to take the initiative. No? Kung hindi na-address itong issue, ang palagay ko hindi matitiis sa mga tao, to clamor. We don't want actually to have more rallies. Kung nag-respond naman ng gobyerno, through deeds, action ang importante. So we think through the effort of all of this joint business organization, that will happen. Opo. Sige po. So, you are now monitoring closely sa mga developments na ito and ito po to say it bluntly, nababahala kayo. You are worried. Your sector is worried. Yes, definitely. Worried kami, pero alam namin na if we join effort, with all good intention, Ted, with all good intention, Opo. na meron naman solusyon. Okay? So, the ball kamo sa basketball is on their court. Opo. Nasa kamay ng gobyerno, Opo. and we hope that they will come and deliver. Opo. Yes, sir. At tayo pinaka-antabay. We are waiting for this. Sige po, so muli kaming tatawag, Sir George, para po kumustahin kayo at mapakinggan po ang panig po ng mga nasa business sector. Salamat po, Sir George. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Sir George. Ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.